Napahiya si Putin sa hindi pa niya naranasang paraan matapos iwan ng Ukraine ang mga Ruso na walang gasolina, fuel at pabagsakin ng imahe ng kontrol ng Kremlin. Mga kaibigan, pauwi na ako galing trabaho at naglalakad. Ang totoo, seryoso kong ipinapayo ito sa lahat. Itala ninyo ang dami ng gasolina sa tangke at hanggat hindi pa normal ang sitwasyon, huwag ninyong gamitin ang kotse kung hindi naman kailangan. Tingnan ninyo, hayagan akong nagsasalita. May kaunti pa kaming gasolina. Tipirin natin ang gasolina hanggang dumating ang susunod na batch. Kung hindi, doble ang bilis ng pagkaubos nito. Isipin ninyo halimbawa, isang linggong walang gasolina sa lungsod. Isang linggo na walang gasolina. Doon natin mararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Sa mga nakaraang oras, may mga ulat ng pagmamanman na nagsasabing may usok malapit sa Votkinsk sa gitna ng Rusya matapos ang posibleng pagtama o pagpapabagsak ng cruise missile sa isang lugar na napakalayo sa hangganan ng Ukraine. Ang hinala ay nakatuon sa pabrika ng makinarya sa Votkinsk, isang pasilidad na konektado sa paggawa ng mga missile na ginagamit ng mga puwersa ng Rusya. Kasabay nito, lumilitaw ang St. Petersburg, bayan ni Putin, sa gitna ng sunog na nagpapakita ng matinding sitwasyon. Incêndio político e militar. May bagong pag-atake sa mga pasilidad ng langis sa Baltic. Ang Rusya na dating na ngakong durugin ng Kiev ngayon ay nagpapaliwanag na sa usok, kakulangan ng gasolina at mga video ng mga naiinis na mamamayan sa mga lansangan. Ikuwento ko sa iyo lahat yon. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil dito araw-araw may ganitong video. Lalong lumakas ang opensiba ng Ukraine dahil hindi lang ito simpleng hiwalay na pag-atake. Ang Kiev ay nagsasagawa ng kampanya ng malayuang pag-atake laban sa mga estrukturang sumusuporta sa digmaan ng Russia. Madaling maintindihan ang layunin ng Russia. Putulin ang pondo, lohistika at kumpiyansa ng rehimen. Noong ika-4 ng Hulyo 2026, muling inatake ng Ukraine ang mga pasilidad ng langis malapit sa St. Petersburg. Ayon sa mga autoridad ng Russia, 12 ng drone ang napabagsak sa Leningrado. Bukod pa sa 389 na drone na na-intercept sa buong teritoryo ng Russia noong gabi. Iniulat ng medyang Aleman na may drone parts na nahulog sa Pantalan, sa Vysotsky, sa Golpo ng Finland kung saan may mahalagang terminal ng kargamento ng langis. Lalong lumaki ang kahihiyan dahil ang St. Petersburg ay tinamaan na sa simbolikong paraan noong ika-3 ng Hunyo 2026. Sa pag-atakin yun, tinama ng mga drone ng Ukraine ang terminal ng langis sa St. Petersburg at tinarget din ang Kronstadt, isang estratehikong base ng hukbong dagat na malapit sa lungsod. Ako na ang mag-aalis ng poste. Ano yan? Isa itong base. At ngayon, Anong mangyayari? Anong mangyayari? Mangyayari? O Setyembre, Maria. O Isa. Ang pangit naman nito. Pinabagsak nila tayo. Iniulat ng Reuters na kinumpirma ni Zelensky ang pag-atake sa terminal at sinabi niyang tinamaan din ang mga target militar sa Kronstadt. Ayon sa Associated Press, may usok na umangat sa daungan ng lungsod kung saan ipinanganak si Putin habang sinusubukan ng Russia na ipakita ang lakas sa internasyonal na kaganapang pang-ekonomiya ng Kremlin. Dito, ang kahihiyan ay hindi na lang usaping militar, kundi pampulitika na rin. Binuo ni Putin ang kanyang imahe sa pagsasabing ang Russia ay isang kuta na ang digmaan ay mananatiling malayo sa mga pangunahing sentro ng Russia at na ang karaniwang mamamayan ay hindi mararamdaman ang tunay na bigat ng pananakop.
Tumugon ang Ukraine sa pamamagitan ng malalalim na pag-atake, tinatamaan ng langis, mga base, pabrika at mga simbolo. Pinatunayan ng Ukraine na kaya nitong bantaang maging ang industrial na likuran ng Russia, hindi lang ang mga lugar malapit sa labanan. Ginagawang malinaw na mensaheng pampulitika ni Zelensky ang mga pag-ataking ito. Tinatawag niya ang kampanya bilang malawakang parusa dahil ginagawa ng Ukraine sa pamamagitan ng lakas militar ang mga bagay na hindi lagi nagagawa ng karaniwang mga ekonomikong parusa. Tamaan ang bulsa ng digmaang Ruso. Ayon sa Reuters, sinabi ni Zelensky na ang pag-atake sa oil terminal ng St. Petersburg ay naganap mga 1,100 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine at sinabi rin niyang may mga target na militar sa Kronstadt. Hindi lang nagtatanggol ang Kiev, pinipili ng Kiev ang mga target na may halagang pinansyal at militar. Si Robert Brov na kilala bilang Madyar, commander ng mga puwersa ng unmanned systems ng Ukraine, ang nagbigay ng tono sa reaksyon ng Ukraine nang sabihin niyang hindi na kontrolado ang likod bahay. Pumatok ang pahayag dahil tinamaan nito mismo ang propaganda ni Putin na palaging ipinapakita ang sarili bilang malakas na tao, may kontrol sa takbo ng digmaan at ganap na tagapagtanggol ng teritoryo ng Russia. Inilarawan ng Reuters si Brov bilang commander ng mga puwersa ng drone ng Ukraine at iniulat na pinamumunuan niya ang mga operasyon mula sa isang underground na himpilan. Nakatuon sa pagputol ng lohistika, pagtama sa mga infrastrukturang militar at pagpuwersa sa kakayahan ng Russia na ipagpatuloy ang digmaan. Si Brov ay naging mahalaga dahil siya ang muka ng bagong yugto ng digmaan, mas kaunti ang parada, mas maraming kalkulasyon, katumpakan at ekonomikong pagod. Ipinakita ng The Guardian na umatake na sila sa malalayong target sa Russia tulad ng pantalan, pabrika ng langis at paggawaan ng misil na nagdulot ng takot sa dating ligtas na mga lugar. Pinalalawan ng krisis sa gasolina ang pinsalang politikal. Iniulat ng Reuters noong Hulyo 2, 2026 na ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery at imbakan ay nagdulot ng mga restriksyon sa gasolina sa maraming rehiyon ng Russia, kaya nagpapalitan ng impormasyon ang mga motorista tungkol sa gasolinahang may supply at mahaba ang pila. Itinala ng The Guardian na inamin ni Putin ang kakulangan matapos ang pag-atake ng Ukraine sa infrastruktura ng enerhiya kahit pilit niyang iginiit na hindi kritikal ang problema. Isang kahihiyan sa politika para sa makapangyarihang bansang tinatawag ang sarili na higante sa enerhiya na makita ang mga mamamayan nitong nag-aalala sa gasolina. Umabot na sa Siberia ang sitwasyon, kaya nagtakda ang rehiyon ng Irkutsk ng 50 litrong limitasyon ng gasolina bawat sasakyan kada araw sa mga istasyon ng Rosneft dahil sa kakulangan. Ayon sa Guardian, reklamo ng mga residente sa Russian social media ang hindi matatag na internet, hirap sa taxi at problema sa lokasyon. Talaga natin ang buong araw ko sa Moscow. Ngayon, nakaupo na lang ako dito. Grabe. Binibilang ko na lang ang oras. Lahat ng mga gawain ko, lahat ng mga dapat kong gawin na yung araw, napunta na sa wala ngayon. Lahat ng mga geolokasyon na yan, wala rin kwenta. Lokalizasyons? Grabe, hindi ko talaga maintindihan kung paano nakakayanan ng kahit sino na tumira dito. Sobrang wasak na ako. Sobrang mahal ang taxi. Umaabot ng 1,000 hanggang 1,200 kahit 5 minutong biyahe lang. At higit pa dyan, grabe, nag-book pa ako pero hindi naman dumating yung taxi. 15 minuto na akong pupunta sa kanya. Normal lang ba yun? Seryoso? Grabe, hindi ko talaga maintindihan guys, seryoso. Paano ko yung nabubuhay dito ngayon? Sawang-sawa na talaga ako. Hindi na ako makapaghintay na umalis dito. Simple lang ang eksena, pero matindi ang epekto nito laban sa propaganda ng Kremlin. Bumalik na ang digmaan sa pintuan ng mananakop. Gusto ng Rusya na paluhurin ng Ukraine, pero ngayon ang sarili nilang likuran ang sinusubok ng mga drone, missile at mga operasyong malayo ang abot. Apektado rin ng militar na ipinagmamalaki ng Rusya. Mahalaga ang Kronstadt sa mapa. Based na valito na mahalaga sa seguridad ng St. Petersburg at simbolo ng lakas ng hukbong dagat ng Rusya sa Baltic. Pati makasaysayang mukha ng Rusya ay hindi naligtas. Iniulat ng Reuters na naglabas ang Ukraine ng video ng pag-atake sa orbet ng Rusya sa dry dock sa Kronstadt. Nulit nilinaw ng ahensya na hindi nila nakumpirma ang lawak ng pinsala. Ang pag-usad ng Ukraine sa mga pag-atake na malayo ang abot ay nangyayari rin habang paulit-ulit na tinatarget ang industriya ng militar ng Rusya.
Iniulat ng Reuters na inanunsyo ni Zelensky ang pag-atake sa refinery sa Ufa. At laban sa isang pasilidad ng mga bahagi ng missile sa Penza, mga 600 kilometro mula sa linya ng labanan. Iniulat din ng parehong ulat na sinabi ng Ministryo ng Depensa ng Ukraine na tinamaan nila ang 11 refinery ng Russia noong Hunyo. Ipinapakita nito ang sunod-sunod na presyon, hindi basta-basta aksyon para lang gumawa ng balita. Nasa kabuuan nito ang kahihiyan ni Putin. Ayon sa Ukraine, bawat atake ng Russia sa mga lungsod nila ay may political na kapalit sa loob ng Russia. At ang Kremlin na palaging sinubukang kontrolin ng takot, imahe at teritoryo, na yon ay kailangang harapin ang kalabang umaatake sa mga lugar na hindi kayang takpan ng propaganda ang usok. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ang aming proyekto at magbigay ng pinansyal na suporta sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa inyong screen. Independyente kaming channel na nagpapanatili ng kaalaman sa katotohanan. Malaking tulong ang iyong ambag para magpatuloy kami.